Kailan nyo po huling nakausap ang yumao nating OFW? June 29, 3:51 p.m. po. Okay. Ng hapon dito. June 29, 3:51 p.m. Opo. Nag-usap kayo casual lang? Hindi po, nag-chat lang siya sa akin. Nag-chat lang out Opo. of nowhere. Ano po sabi niya sa chat? Ang chat po niya sa akin is, May, pwede mo bang pakitawagan si Kuya Bert mo, which is po yung bago niyang kinakasama, kasi hindi po niya makontak. Nung time po na yun, hindi ko siya kagad na-replyan kasi nga po, busy rin po ako, hindi ko po kagad siya. May napansin ba kayo nung huli kayong nag-usap kung malungkot siya? O may pinagdadaanan siya, may problema siya? Kahit noon pa po, umiiyak siya or minsan naman, hindi naman po yun maiiwasan na ganun po talaga. Homesick. Diba? Opo. Sabi natin na homesick siya. Oh. Pero yung nalaman ko po na namatay siya, hindi po ako naniwala kaagad. Madalas niyo po siya nakakausap, no? Opo. At normal lang naman sa kanya ma-homesick, normal lang na Opo. may nararamdaman siya. Siyempre, may namimiss siya mga tao. Opo. Ganyan. Tapos nasabi niyo sa akin na hindi kayo makapaniwala na nagpakamatay siya. Opo. May iba pa bang domestic helper or iba pang empleyado na Pilipino doon sa pinagtatrabahuhan niya? Meron po. Okay. Ano po sabi nila? May nakwento ba po sila? Wala naman pong ang lagi lang pong sinasabi, umiiyak po. Umiiyak? Opo. Na hindi normal sa ginagawa niyang... Hindi, kahit nung magkasama po kami, umiiyak po talaga siya. Okay. Lagi ko lang di siya, kumbaga, ang ginagawa na lang po namin noong time na yun, nagtitiktok kami para hindi nga po siya Unting mas masaya lang. Ganyan. Opo, para masaya lang. So, dati pala, no? Dahil dati rin kayo OFW, no? Opo. Nagkasabay na kayo, nagtrabaho Opo, iisang bahay lang ni po. Osang. Opo. Okay. Ganito naman na, matagal na. Opo. Yung pamilya ba po ni Osang, ma'am? Kumuha na ba sila? Nagpagawa na ba sila ng parang medical report, autopsy? Ang sabi lang po nila sa akin lumapit na sila sa OWA po. Lumapit na sa OWA. Opo. Okay. At naumpisa na nila yung proseso po na para Opo. kunin po itong mga dokumento. Papatunay kung ano ba talaga ang cause of death. Madami po kasing requirements ang OWA. Okay. Kaya Tulungan po namin kayo doon. Sir Romy, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Sir Romy, kami po ay nakikiramay sa pagkawala ng inyong kapatid, no? Sir Romy, kailan niyo po huling nakausap ang ating OFW? 27 po. Itong 27. So around that time rin, malapit rin sa time na nakausap mo siya. Sir, nung panahon ba na yun, may dinaig ba sa inyong problema? May sinabi ba siya sa inyong pinagdadaanan niya? Noong June 27, wala naman po. Pero nung nakaraang buwan, may sinabi siya sa amin at sa kay Papa na sabi niya sa amin, gutom raw siya. Minsan sa isang araw, isang beses lang daw sila nakakain. Tapos minsan wala. Yun pong sabi niya sa kang Papa at sa akin. Sir, meron ba kayong alam na posibleng dahilan na nag-suicide talaga ang ating OFW? Wala naman po. Kasi nung 27 po, sinasabi niya po sa amin na i-update po lagi namin siya kung kailan uupirahan si Papa. Kasi po, uupirahan po si Papa ngayon na linggo po. Yun lang po. Yung linggo, pagka Martes na po, nung pizza 30, doon na namin nalaman yung patay na yung kapatid ko. Sir, bukod doon sa mga pinagdadaanan o anong dinaing sa inyo, alam nyo ba kung nagbabalak siya ng any future plans? Pag uwi ko dyan sa Pilipinas, gusto kong magpundar ng negosyo. Pag uwi ko sa Pilipinas, papakasal ako. Pag uwi ko ng Pilipinas, ganyan. May mga ganong plano ba po siya, sir? Wala naman po siyang nasabi sa akin. Kayo, Pero ma'am. Kayo, Ma'am Margie. Meron siyang nakwentong gano'n? Opo, na ayun nga, pag uwi po niya, alagaan niya na lang yung mga anak niya, magdinegosyo na lang po siya. Yun po yung mga sinasabi niya sa akin. So, may future plans siya. Opo. No? So, ibig sabihin, kino-contemplate niya pa na buhay siya. Alam mo yun, na parang mahaba pang buhay ko. Opo. Hindi pa ako sumusuko. Diba? Kasi ang signs talaga ng suicide na hindi apparent is yung taong hanggang bukas na lang ako naman ako mabubuhay. Parang gano'n yung attitude, di ba? Na parang, parang medyo negative sila sa lahat. Na parang, wala naman na yan. Ganun, parang. Pero siya, looks like, forward-thinking pa. Tsaka nagtataka rin po ako. Ang sabi, nakausap ko po yung kasama niya, nang sabi, nagbigti daw po si Ate Rose nang nakaupo. Which is po, hindi po ako naniwala na nakaupo, nagbigti ang isang tao. Di ba po? Saan po nahanap na naka-attach Sa loob daw po ng lubid? kwarto. And ang lubid po, hindi po lubid ang ginamit, scarf daw po. Scarf. Opo.
Tela lang. Opo, kaya hindi ako naniniwala. Pinakita po kasi sa akin yung yung pinagsabitan po. Sir, yung parang tubong maliit na nakadikit sa pader. Na ganyan lang kahaba po. Yung litaw lang ng tubo. Opo, ganyan daw po sinabit. Nagtaka naman po ako. Dudulas yun Ayun kapag nga po. sa bigat ng tao. Opo, yun po. Doon po Tapos ako hindi pa magaspang yung tela. Ayun Kasi po. scarf siya. Kaya sabi ko po, hindi totoong nagpakamatay. At nasabi nyo kanina, ma'am, na siya ay sinama ng kanyang amo sa isang bakasyon Opo. bago siya nagpakamatay. Opo. Na dapat po ang uwi nila ngayon is August po. Hindi pa po ang uwi po niya ng Kuwait, sana August po. Hindi kaya na may nangyaring hindi maganda sa kanila noong bakasyon na yon? Ayun din po ang ko kasi rin po ako dun Nung nandun pa po ako, yung passport ko po hindi rin nila binigay sa akin. Umuwi po ako nang wala akong passport. Parehas po ang inyong pinapasukan na amo. Opo, Nung pero naandun po pa kasi kayo. ang amo po, ang po ni Ate Rose is sa pangalawang asawa. Ako po sa unang asawa po ako. Pero Okay. iisang bahay lang po. Yung nagbakasyon sila, sino po ang mga kasama? Ang pagkakaalam ko lang po si Ate Rose, tsaka yung matanda po na amo niya, tapos po yung anak. Yun po yung pagkakasabi niya sa akin. May tendency ba po ang kanyang amo mangharas sexually or otherwise? Hindi ko po alam kasi babae po yung babae naman. po. Pero po, ang ko po dyan, kasi nung time po na nandun po ako sa Kuwait, napagbantaan na po kami dalawa ni Ate Rose na papatayin po kami. Napagbantaan na kayo Opo, ng amo? kasi nung time po na yon, parang nakita po kami ng anak ng amo ni Ate Rose, isa sa mga nagpapasahod sa kanya, na tumatawa po kami sa CCTV, sa kusina po. Which is po, nagbibiruan po kami dalawa, bigla pong pumasok yung tatay niya. At pinagbantaan kayo? Ayun po. Ano po ang madalas kinakagalit ng amo ninyo noon, ni Rose? Kasi po hindi po kami parehas ng Ang last ko lang nakita na nag-away po sila ng sobra na halos parang gusto na siyang saktan. Kasi nagsisigawan po sila nung time na yun. Parang pinahiya po ata si Ate Rose. Parang ganun po yung pagkakaano. Paano pong pagpapahiya ang ginawa sa kanila? Yung meron siyang pinatago kay Ate Rose na isang paper bag na hindi kaagad nakuha ni Ate Rose. Mali ang naibigay ni Ate Rose. Ano po yung time po ng Ramadan yun? So sinasabi mo sa akin ngayon na may violent tendencies itong amo ninyo. No? Ayun Na po, kasi may mga panahon na nagiging violente siya sa mga domestic helpers na kanyang hinahayaan. Kasi po sa totoo lang, yung amo ko rin po, yung anak ng amo ko, may record din po yan na dinala niya ng Saudi at binugbog niya po dun. Okay. So nananakit talaga Opo. sila ng kanilang mga domestic helper. Kaya ako hindi na po talaga bumalik. Si Rose ba may naikwento na sa'yo previously na sinaktan siya? Wala naman po. Wala naman. Ang nakita ko lang po, sigawan talaga. Sigawan. Nakita niyo na ba po yung estado ng katawan? Hindi po. Isa po yan, attorney. Hinihingi ko po, sabi ko, kahit picture lang, yun lang po para mapatunayan ko kung talagang Suicide o hindi? suicide or kung ano man po. Kahit Sige, picture ma'am. lang, yun lang po. May nag-post po kasi ng ni ate, parang nagpakalat siya ng fake news na si ate nagpakamatay daw, family problems daw po. Tapos ang isa pa po doon is, pinost niya po kasama yung pictures ng mga bata. Di po siya nagpaalam, sir. Ma'am, ipadala niyo po sa staff namin, ipapa-take down po namin yung post, no? Kasi kung ganyan po nagsisinungaling siya tungkol sa circumstances kung paano po namatay si Rosana, pwede po natin ipa-take down yan, ma'am. Huwag po tayo mag-aalala. Sec Hans, magandang hapon po. Si Attorney Gareth po ito. Hi, Attorney Gareth. Yes. Magandang hapon po sa inyo. Sec Hans, meron po tayong complainant po dito ngayon na alleged suicide po ang cause of death po ng kanyang kaibigan. Gusto po sana po nila, Sec Hans, na maimbestigahan ang nangyari, no? Because from the previous conduct of our OFW, parang malabo daw po na suicide ang case. Plus, there are reports na may violent tendencies po yung employer. Sec Hans, gusto lang po sana namin humingi ng tulong and coordination from the department. Siguro po, we get information regarding po dun sa cause of death or possible autopsy po or ma'am, I'm guessing ipauwi yung katawan po Ayun dito. po, No? yun po yung gusto Sec, namin. para matulungan po natin yung pamilya. Yes, tutulungan po natin ma'am, yung para magkaroon ng kalinawan kung ano yung cause of death. Kukunin ko lang po yung detalye at patitignan ko po sa ating legal counsel. Sa Jeddah po ito, no? Yes po, Sec. Kakagaling ko lang sa Jeddah. Nakilala ko Oh. doon yung legal counsel natin. Okay. Babae at lalaki, ang ating lawyer doon. Opo.
i-refer ko yung kaso na ito patignan kung may foul play. Yes po, Sec. Thank you so much. We don't want to keep you po. We will keep on coordinating with the Office of the DMW po, Sec, para po ma-endorse natin ng maayos itong case doon po sa ating legal department ng Jeddah. Yes po. Sasagawa Thank you. po natin yan. Yes. Thank you. Okay, Thank you, yes. Secretary Okay, Hans. salamat po. Thank you so po. much. Si Sec Hans, napakagaling, napakasipag. Secretary natin yan ng migrant workers. I'm happy na siya directly mag-handle itong bagay na to, no? Para po matulungan kayo. Kay Sir Romy, Sir, papabilisin rin po natin ang pag-uwi ng bangkay ng ating OFW para kung mas maigi, according sa assessment ng legal counsel natin sa Jeddah, dito natin gawin yung pag-autopsy, pagtingin ng cause of death para hindi makulayan, no? Kasi of course, may tendency yan magprotektahan. Opo. Diba? So, makikipagtulungan kami sa opisina ng Department of Migrant Workers na mapauwi agad yung katawan dito. Diba? Of course, we will follow the advice of our legal counsel doon sa Jeddah kung anong maaari nating gawin, ano pang pwede nating gawin habang nandun. This is to make sure na kapag may nahanap tayo dito sa Pilipinas, makakapag-file pa rin tayo ng kaso doon. Diba? At of course, lahat ng tulong nakasama, kapag may OFW na distressed, we'll make sure na matatanggap po ng pamilya ni Osang. So, ayun, Shari, si Sec Hans na mismo nag-handle. I think we should investigate further. No? Tulungan po namin kayo mag-investigate. At the very least, we will have an autopsy done para malaman natin ano bang cause of death. Kasi it's very evident kung hanging talaga. Agad-agad makikipag-coordinate po ang aming staff sa opisina po ng DMW. Papanagraduin po namin na magagawa natin lahat ng evidence gathering until ma-establish natin ang totoong cause of death ng ating OFW. No? At kung nararapat, kasuhan natin ang kanyang amo. Opo pa. Second, papatignan ko rin po kung maaari, after ng mga current na employed na OFW doon is wag nang padalahan pa. No? Wag nang padalahan pa ng OFW yung parehas na amo na yon. Kasi mukhang may tendency siyang nananakit. Nanggugutom, papablacklist din natin siya as recipient ng ating mga Filipinos. Shari, pakisamahan na lang si Ma'am siguro or yung family siguro sa DMW. Yung sinabi niyo po kanina maraming requirements sa OWA. We'll make sure that pasimplihin po natin yung proseso. Thank you para po. mangyari yun. Maraming salamat po. Thank you. Kakausapin ko yung staff po namin na in charge po sa mga OFW po natin. Salamat po. Yes po, ma'am. Salamat. Thank you po, ma'am. Thank you. Maraming salamat po. Salamat po. At ang aming pong taus-pusong pakikiramay po.